Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our 365 daily devotion. At yung araw po, ang topic po natin is, ikaw ba ay secure or insecure? And now, ang concept po natin ngayon is patungkol po sa election. So, share ko lang po is ngayon po is tumatakbo po ako sa church po bilang isang PIO po. So, it's part of election po. So, sabi po dito sa concept po, patungkol po sa election, it is the act of God made before the foundation of the world, in which He chooses certain individuals for salvation. This choice, this choice is not based on any merit or God's work on their part, but solely on God's sovereign will and grace. Election reveals God's incredible mercy and highlights that the true salvation is a gift not earned by human effort, but given freely by God's grace. So yun po yung concept po natin patungkol sa election. And now tayo po dumako po sa ating Bible reading na matatagpuan po sa Ephesians chapter 1 verse 5. Ito po sabi po sa English po, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. At ito lang po sabi sa Tagalog, bago palikhain ng sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging Kanya at sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinipili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. So yun po yung sabi po sa Bible verse po na. Now tayo po dumako po sa ating teaching. Una, God will never unchoose whom He has chosen. So ang ating Panginoon Diyos po, hindi po pipili po dun sa mga na-unchoose po, but our God, alam po ng ating Panginoon Diyos yung ginagawa niya. So, ang ating Panginoon Diyos po, siya po yung nag-chosen po doon po sa isang tao ng pagkakalooban niya po na isang leadership po or pagkakatiwalaan niya po na pamunuan po yung isang bayan po. So, hindi po tayo po yung nagluluklok sa sarili po natin sa pamamagitan ng eleksyon, bagkos ang ating Panginoon Diyos po ang siyang pumipili sa gusto niya pong iluklok. Pero minsan nga lang po is tayong mga tao po is nasisilaw po tayo sa pera. So parang nawawala po tayo dun sa focus po ng pag-choose po natin sa gusto natin. Pero sa pagdating po sa ating Panginoon Diyos po, 100% po ang pinipili po ng ating Panginoon Diyos is ayon po sa Kanya. So pangalawang katanungan po, God's election is based on grace, not on merit. So, lahat daw po ng election dapat po is binibase po sa grace, hindi po sa merit po. Kasi kapag alam po natin na tayo po mga tumatakbo or bilang isang magiging parte ng kongreso or sa mayor, kahit anuman takbo natin, dapat po tayo dapat grateful po or may grace po tayo po sa lahat po ng pagiging leadership po natin. Hindi po yung parang pakitan tao po tayo sa ating bayan. Then after that, kapag nanalo, sa una po magaling tayo, tapos pag nanalo po tayo parang wala. Dapat balance po. Kung ano pong pinapakita mo ng tumatakbo ka pa lamang, kung grateful ka na, dapat hanggang end po is ma-maintain po natin yon. So, pangatong katanungan po, God's grace is sufficient to transform lives. So, ang kabaitan o yung grace po ng ating Panginoon Diyos is napakaliglig, is sufficient, punong-puno po ng pagmamahal para po i-transform po yung mga lives na meron po tayo po. Kasi ang ating Panginoon Diyos po, once na yumakap po siya sa ating puso, mararamdaman po natin yun. Then, after that po, magta-transform po yung puso po natin kung ano man po tayo dati is mababago po sa pamamagitan po ng grace po ng ating Panginoon Diyos. So, yun lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.